We are now live. We are now live. Okay, magandang gabing muli sa mga kapatid natin at mga kaibigan. Saan dako man kayo naroon. Kapatid na Henry? Gandang gabi po. Kumusta po kayong lahat? Okay, tayo muna ay mananalangin mga kapatid bago tayo magpatuloy. Panginoon namin Diyos, muli po na kami ay nagpapasalamat ng marami sapagkat kami po ay patuloy na tumatanggap ng mga biyaya, mga pagpapalang galing sa iyo. Haring dumaraan din kami sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Ganun pa man, ipinagpapasalamat namin sapagkat magpahanggang ngayon ay taglay namin ang pagnanasa na ipahayag at ipamahagi ang iyong mga katotohanan na ito ang kabilin-bilinan ng Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad noon bago siya umakyat sa langit. Sa pangalang Iglesia ni Yahushua, nagmamakaawa kami na sana'y samahan mo kami, Ama. Walang ibang makapagtuturo sa amin kundi ang Santong Espiritu na siyang isinusugo mo na siyang gagabay sa amin tungo sa katotohanan. Umaasa kami ang aming mga pagkakasala ay ipinatawad mo na sa amin. Ang lahat ay sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, Magandang tayo gabi muna po. siguro ay magkakaroon ng moment of silence bilang pag-aalaala natin sa nangyari noong Setyembre 11, 2001 ba yon? Kapatid na 2001 Henry? po. Opo, Okay. 2001. 9/11. Alalahanin po natin ang libu-libong nangamatay sa building na sa pag-atake ng mga terorista sa bansang Amerika. Okay, at ganun din, ibig din nating banggitin ang ginawang pagpatay sa isang taong maituturing nating mabuting tao na ang kanyang kampanya ay para sa kabutihan ng kanyang kapwa. Ang pangalan niya ay sino? Si Charlie Kirk, sa mga kapatid. Opo, No? at isa siyang, ang kanyang isinusulong ay yung konserbatibong paraan ng politika. At ang pananampalataya niya ay tagasunod ng Kristo. Tama. So, alam niyo, kapatid na Erning, kapatid na Henry, yan ang tunay na inusig, di ba? Hindi yung claim nung dati nating mga kasama na inuusig daw yung kanilang religion pag kini-question. Hindi pag-uusig yan. Eto, nakikipag-diskusyon, sinasabi niya yung kanyang panig sa pananampalataya niya, at dahil doon ay ginawan siya ng masama ng isang ligaw na kaluluwa. Yan ang talagang inusig. Di ba? Alam niyo, bago tayo mapunta sa 9/11, si Charlie Kirk, siya ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, no? Mhm. Pero pag mapakinggan niyo siya, yung kanyang mga argumento, minsan natatalo niya pa yung mga abogado, Oo yung nga. mga matatalinong tao, sabi nila. Ang kanyang mga pananalita, hindi yung parang divisive, kundi American. Ang pinopromote niya ay American values, no? Mhm. Katulad nung nag-umpisa yan, naalala ko siya, nakilala ko siya nung panahon na sa mga sa mga college campuses, parang yung mga conservative ay inuusig, hindi sila binibigyan ng pagkakataong makapagtipon. Mhm. Tapos ang eskwelahan, pinapanigan yung mga liberal. Yeah. Naalala niyo yun? Totoo, yeah.
kaya yun ang naging isa sa mga, marami siyang naging driving forces, pero isa sa mga dahilan nung nakita niya sa mga campuses na sinisikil yung mga conservative na wala silang boses. Kasi kung yung mga liberal gusto nila magsalita ng anong gusto nilang sabihin, nakakapagsalita sila, di ba? Pero pag At yung mga saka, estudyanteng conservative, ba, inaano sila yung ginigipit sila sa kanilang sa mga meeting places nila. Kaya yung si Charlie Kirk, alam nyo, ang kahanga-hanga sa kanya ay nagising niya ang damdamin ng maraming mga estudyante, mga kabataan tama. na mag-isip, makipag-engage sa debate ng hindi nagre-resort sa violence. Yeah. Kasi pwede naman tayo hindi magtugma ang ating mga kaisipan right? Yung ating Mhm. pananampalataya, ating mga paniniwala, pero hindi tayo dapat magsakitan. Yun ang point niya Exactly. na mag-debate tayo. Paliwanag mo sa akin ba't ayaw mo to at bakit gusto ko to. Mhm. So yun ang kanyang pinomote sa mga eskwelahan. Kaya alam nyo, itong nakaraang election cycles, marami mga kabataan ang naging nag, Sway. ah, na-sway sa conservative movement dahil nakita nila. Conservative. Makes common sense. Yeah. Kasi ano yan yung sinasabi mo nga, kapatid na Henry, na ang pinopromote niya ay yung Amerika, no? Yung values ng American, which is based on Judeo-Christian values. Totoo Kaya ang yan. mga batas tamo, pati batas ng Pilipinas nahango dun sa Judeo-Christian value Pati Mhm. yung pamamaraan ng Pilipinas, di ba? Na meron tayong yung gobyerno natin parang Amerika, merong tinatawag na ano tawag doon, yung executive, judiciary at saka legislative, di ba? Yun Mhm. din tayo Dito hango yun which is Yeah. a very very good way of governing kasi nakabase sa Judeo-Christian o sa mga Hudyo at saka sa mga Kristiyano o mga naging tagasunod ng Kristo. Doon ibinata yung mga batas Kaya iyan ang talagang nausig Yan ang, Dahil alam doon, nyo, yan ang bayani. totoo yan. At saka ito pa, no, bagamat hindi natin sila personal na kilala, na Yes. pinaparalangin natin yung kanyang mga naulila, yung kanyang may bahay, at Mhm. saka yung napakabata pang mga anak, dalawa. Alam nyo, Totoo. si Charlie Kirk, 31 years old lang. Oo nga. Mhm. 1993 pinanganak. Yeah. Wow. Kaya, Okay. alam nyo kahapon, nung kami sa Florida nung nabalitaan namin yan, talaga namang nakakalungkot, ano. Minsan isipin nyo, ba't yung mga, sa ating opinion, ba't yung mga mabubuting tao pa ang, ano, no, ang napapahamak. Pero, eto na tayo, no? Pero, sasabihin ng mga ibang relihiyon o mga tao, kahit naman mabuti, hindi naman maliligtas yan. Bakit? Ito, Ayun, ayun. ito yung topic natin. Yan. Kasi, saan na ba yun? Teka, wala raw sila sa iisang tunay na iglesia o relihiyon. Ayun. Ayan. Na yun Nako. lang daw, ayon sa INC, na pag-aari ni chairman, sabi nila, ang INC ni chairman lang ba? Ay, hindi pala. Tanong pala to. Tanong ng isang Beryano. Ang sabi, ang INC ni chairman lang ba ang nag-iisang tunay na iglesia o relihiyon na maliligtas? Alam niyo kung ba't niya tinanong yan? Kasi kaanib siya dyan sa organisasyon na yan At Mhm. ang laging tinuturo ng relihiyon na to o ng organisasyon na to ay sila lang daw ang tunay na relihiyon at sila lang daw ang tunay na maliligtas. Ngayon, bago natin talakayin yan, punta tayo ngayon sa 9/11. Halos 3,000 ang namatay. Sa Mhm. building lang sa dalawang buildings. Nandun ako sa New York mga 2 weeks ago. Meron ng memorial na ginawa para doon sa mga Yeah, yung nasawi doon sa mga pangalan nila. trahedya na yon. Yung para siyang merong Parang yung parang tubig. oo, Tubig. parang may pool tapos mga pangalan nila nakasulat Mga doon pangalan sa alis na.
Hmm? Mga pangalan nakalista ron ha. Oo. Nakalista ron sa gilid, mababasa nyo, paikot. Dalawa yon, dalawang memorials yun. Yung isa sa North Tower at yung isa sa South South. Tower. Tapos ito Mhm. pa, meron pang isang memorial na hindi masyadong alam ng iba, yung sa Pennsylvania. Mm-mm. Naalala nyo ba yon? Yung pang-apat na Yeah. eroplano na Pagbagsak. Mhm. supposedly papunta ng White House, yung pinaandar ng mga terorista, ililipad nila yon, ibabangga nila sa White House. Mhm. Alam nyo ang ginawa ng mga pasahero? Sabi nila, Nanlaban. oo, sabi nila, eh, na tayong magagawa, di ibuwis na lang natin ang buhay natin. Merong isang nanguna ron, ang pangalan niya, ito, no? Hindi siya masyadong nababanggit, ano? Pero maganda banggitin natin yung pangalan niya, eh. Siya yung nag-lead dun sa mga pasahero. Sabi niya, let's roll. Let's roll. Let's roll. Sabi niya, ang ibig sabihin nun, ay lalabanan na namin itong mga terorista na to. Kaya ang nangyari Mhm. nga dun sa eroplano, di ba, ang sabi nila is either bumagsak or baka tinira na ng eroplano, hindi natin alam. Pero lumaban yung mga pasahero doon. Kaya Mhm. hindi natuloy yung pagbagsak ng eroplano sa White House. At isa pang memorial, kapatid na. Sige, sige, ano yung pangalan nga pala? Ang pangalan niya ay si Todd Beamer. Todbeamer. Pasahero siya doon sa Flight 93 ng United Airlines. Yeah, ang isa pa pala na ano na mapaalala natin, meron din kayong makikitang memorial doon sa south lawn ng ano ng Pentagon. Na yun, Oh, yeah, yeah, nakarating ako tama. doon. Nakita ko 'yon. Dahil Yung may south lawn namatay na yun. din doon, di ba? May Oh, Mayroon namatay marami din. din ring namatay doon. Marami na din mga namatay doon. sundalo. Mhm. Yeah. Alam niyo, nakakalungkot lang, ano, merong isang relihiyon ang sasabihin niya, kahit nagbuwis ng buhay ang mga yan, hindi rin sila maliligtas. Bakit? Yeah. Hindi naman sila kabilang sa aming relihiyon, eh. Ayun na nga, kaya may mga nagtatanong na ganyan. Kasi alam mo, very ano very una, ano ba tawag natin doon? Masyadong ah Masyadong ano siguradong-sigurado sa hindi claim. yung pananampalatayang yon noong mga dati nating Radikal. kasama. O parang ano upsetting sa ibang tao di ba? Yeah, yeah, yeah. Nakakala nila una, hindi naman nyo mapatutunayan. Yun ay Mm. paliwanag, yun yung bias ninyo sa pagbabasa nyo ng Biblia. Ganyan din ang naging paniniwala namin Oo, ikalawa, hindi naman nila alam kung kailan talaga yung kaligtasan. Kaligtasan Mm. iba-ibang panahon yun. Ang alam lang nilang kaligtasan ay yung araw ng paghuhukom na yan nga ang tatalakayin naman natin sa ating pagsamba sa Sabado at sa Linggo. Ngayon. Yung mga kaligtasan na yan. O, saan mo gusto? Mamili ka ngayon. Kasi ang Diyos, sabi nga, ang Panginoon Diyos, mahal niya ang tao mahal niya ang nilalang Di ba? Kaya Mm. ibig niya, ayaw niyang masaktan ng tao. Sino ba naman ang Diyos kung nagmamahal sa tao na gustong masaktan yung mga minamahal niya, di ba? Pero Ano pong talata yung ka-earning yung sabi, for God so loved the world. Romans po ba yun? O, Hindi. Sa sa Juan Juan, 3:16. ayan. sa John, Ngayon, bago natin puntahan yan, ito muna, merong bogus alert tayo na naman. ano ba yung mga Ito yung alerto-alerto bogus natin alert yan? natin. Ito to. Ayan o, umiikot pa tong bogus alert to. Nako, Ayan, di ba? ah, Oh, ayon sa INC pakibasa ni niyo po. Chairman, mga ministro sa pangunguna ni Chairman lamang daw ang pinagkalooban na makapagpaliwanag ng hiwaga ng mga nakasulat. Alam mo ito mga taong ito. Kasi dati ganyan din tayo Ngayon Ayan. para ako natatanong ko yung ganyan at nakikita ko, kinikilabutan na ako. Kapatid Erning, ikaw, ano bang pakiramdam mo noon tsaka ngayon? Sa noon ay malakas ang loob nating sabihin 'yan, Oo. sapagkat tayo ay nasa hawla, wala tayong kalayaang magsuri no'n. Kung Mhm. ano lang ang itinuro sa atin sa ministeryo, maging sa ating klase sa mga ministro at mga manggagawa, Mm. yun ang ating dadalhin sa iglesia. Yun din Yeah. ang ating ipagmimisyon sa mga tao. Ngayon, noong tayo ay makawala roon, sinunod na natin yung payo na siya sa atin. Sabi nga sa unang Tesalonica Mhm. 5:22, mabuti siguro basahin natin yon.
Ngayon, para wag tayong tumagal, basahin ko na ito, mga kapatid. At ganito ang nakasulat, no? Hanapin ko pa rito sa aking Biblia. Pagka tayo na may wala tayo ritong outline, kundi tayo ay naghihintay lang sa papel na ginagampanan 5:22 po ng ano yan. Espiritu Santo. Sa unang Tesalonica 5:22, kung hindi ako nagkakamali, baka 23, tingnan natin. Ganito ang nakasulat. Ayan. Oh. Ito Yan po, sa andito. 22. 22. Oh. I abstain from every form of evil. Okay? Taas natin ang basa. Test 21. all things. Ayan. Sabi, test all things. Alam nyo, tingnan natin sa ibang salin. No? Kasi binabasa kong salin ngayon ay New King James. Tingnan natin sa Amplified. Ayan, sa Habang, Amplified po. habang iyong hinahanap yung kapatid, babasahin ko rito sa 21, Mhm. no? Sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang Ayan. lahat upang malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Sa makatuwid dito ay itinatagbili ng Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na mga tagasunod ng Kristo na dapat ay suriin. Bakit? Saan ang Mhm. galing yon? Ang sabi rito sa 19, huwag ninyong hadlangan ang espiritu at huwag ninyong hamakin ang mga propesiya. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat upang malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ayan. Yan ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Ito, yung pag binasa yan, ano po tayo ngayon, naka-share tayo sa 21. But test all things carefully. Ayun. Careful ka sa pag-test mo ng mga things na yan. So you can recognize what is good. Noon, kapatid na Erning, ministro nga tayo. Inordinahan tayo. Di ba? Nag-aral daw tayo, nagsunog ng kilay. Pati tuktok na damay eh. Pero wala naman tayong natutunan eh. Di ba? Hindi kasi natin na-recognize kung ano yung tama. Ngayon, sabi nga, nung tinetest na natin carefully ang lahat ng mga bagay para ma-recognize natin what is good, tapos hold firmly to that which is good. Yan tayo ngayon ang hahawak, mga kapatid. Hinahawakan natin yung mabuti. Yan, tama, Mm. kapatid na Ernie. Ayan ang nakasulat, Ngayon, maliwanag kung na maliwanag. alin yung mabuti, sapagkat ang mabuti isang relatibong termino. Na Mhm. ibig sabihin ng relatibo, maaring ang mabuti sa akin, masama sa inyo. Ang Mhm. mabuti sa inyo, masama sa akin. Sa Yeah. makatwid, atin pong i-qualify ang salitang mabuti. Ano po ba yung mabuti na binabanggit? Basahin po natin sa aklat ng Roma, ay ganito naman ang nakasulat sa 7. Yeah. Ano? Ayan ano yung mabuti na yan? Ayan. Ngunit sa Roma kabila 7. nito, 7:12 no, sa Roma, Mhm. ngunit sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Sa Ayan. makatuwid, kung ano yung mabuti na yun na dapat nating panghawakan, yun po ang kautusan. Sa makatuwid, ganito po yan. Ang sinasabi ng iglesia ni Chairman na sila lang daw ang tunay na iglesia na maliligtas. Mga kapatid, yan ba nga ang nakasulat sa katotohanan? Yan nga ba ang kautusan ng Diyos? Yan nga ba nakasalig sa kautusan ng Diyos? Bueno, kailangan nating i-qualify muna mga kapatid. Ano ibig sabihin ng relihiyon? Kapatid na Jeriel, pagdating sa Latin. Pagkasabi nga, ito, pwede nilang i-google, religion was derived from the Latin word or Latin word religare, which means the way to God, no? Daan patungo sa Diyos. Ang Sino po maliwanag dyan? na maliwanag ang sabi ng Kristo ni Yahushua, ang sabi niya, ako ang buhay, ako ang daan at ako ang katotohanan. Katotohanan. So, siya yung daan. Hindi ka makararating sa Ama, sabi ng Panginoong Yahushua, malibang dumaan ka sa akin. Through me. Ako dadaanan mo. Kaya ang relihiyon ay si Yahushua. Hindi ho organisasyon si Yahushua. Si Yahushua ay tao na sinasampalataya nating anak ng Diyos, isinugo ng Diyos para gawing Panginoon at Kristo natin upang Para maging sundan natin. para sundan natin. Kaya siya yung ating relihiyon eh.
hindi ako yung sasabihin ko, ano reliyon mo? Iglesia ako ni Cristo. Ano reliyon mo? Katoliko ako. Ano reliyon mo? Ako'y saksi niyo ba? Ako'y anyay born again. Pag tinanong ako, ano reliyon mo? Mali tanong mo. Ano naging mali? Dapat ang tanong mo, sino reliyon mo? Oh, ang reliyon ko, si Yahushua sapagkat siya sinusundan ko. Sapagkat siya ang daan Pabalik patungo. sa Diyos. Oo. Pabalik sa Diyos. Oo, Yeah. pabalik sa Diyos. Siya yung daan Pero, para Kaya nga makabalik ka pag sa Diyos. nilinaw natin tong bogus alert, mm, eto yun oh. Nababasa niyo pa ba tong aking yeah, Yeah. anak? Mhm. Okay, ayan sabi. Bogus alert, saan mababasa yon yung claim nila? Mhm. na sila lang Ano ang makinig. pruweba? Wala. Mhm. Oo. Kung talagang sila nga lang ang pwede makapagpaliwanag ng, sabi nga yung lihim na, ano ba ito, yung Yung nakalihim sa sa hiwaga. hiwaga. Oh. Ayan bakit hindi maipaliwanag ng mga ministro sa iglesia ni chairman yung ginawang pagmasahe sa Mateo 18:18. Naalala Ayan. niyo pa ba 'yon? Yung Oo, ginawang nako. tali yung tala yung Tala tali. versus tali. Ang nakasulat sa Biblia, tali. At saka ang nakasulat sa Biblia ay anuman. Pagdating Hindi doon sa sino man. konklusyon, pagdating doon sa konklusyon, sino man daw ang talian ng pamamahala. Ba, marami kayong hocus-pocus eh. Bogus, bogus, bogus alert. Ayan yan. Kaya Ayan, may at bogus saka alert tayo. nung nakaraan pinag-aralan natin yung kanilang claim na naman na hindi na raw ang Israel ang bayan ng Diyos kundi sila na yung iglesia Nako, ni chairman. ang laking claim niyan. Di ba? Bogus alert, hindi pa rin tayo sinasagot Pero sumagot na brother eh. Ha? Sumagot. Ito, pakinggan ganon? natin yung sagot. Ito, sagot niya eh. Pero Aba? ito, Sige. pakinggan nyo tong klase ng sagot na to ha. No? Sumagot Pakinggan nyo kung maririnig nyo to. Teka ha, sandali lang. Share niyo yung audio, dali I-share ko yung audio. Pero habang sineshare nyo, ito pa yung isang bogus nasa INC ni chairman lang ang kaligtasan. Yeah. Atin mamaya na pag-aaralan yan. Siya ating pag-aaralan sa Biblia, ating suriin kung totoo nga ba yan. Pero mayroon yata ipaparinig si kapatid na Jeriel muna. Sige, magpatuloy muna kayo. Habang hinahanap niya yung habang hinahanap ni Brother Jeriel yung kanyang feed. Nakakatawa lang nung nandun pa tayo sa loob ng iglesia ni chairman. Pag nakaraan may nanalo ng 1 point something billion sa Powerball, di ba? Naalala ko lang noon, pag may mga nananalo sa mga ganyan, lottery, sasabihin ng mga nasa iglesia ni chairman, nanalo ka nga ng milyon-milyon. Hindi ka naman maliligtas. Pero sa totoo lang, Sana tingin balato. Alam mo, ganyan okay. talaga yung mga hypocrite eh. Marami, parang at ako personally, no, ang ugali natin noon, para tayong pariseyo. Masyado tayong ipokrito. Di ba? Kaya tayo gusto rin nating manalo ng Powerball. Pero ito yan eh. Alam mo, meron nagtanong sa akin. Kaibigan ko, hindi siya iglesia. High school ako, brat. Sabi niya, balita ko sa iglesia, lahat ng hindi iglesia, puro sa impyerno. Sabi sa akin, yung ba paniniwala mo, papunta ako impyerno? Hindi ba okay naman tayo, magkaibigan tayo? So, sa isip mo, pang impyerno lang ako? Ginanon ako. Sabi ko, hindi naman. Pero sa totoo, oo, di ba? Pang-impyerno ka talaga. Yun ang kaya alam niyo, mga kaibigan namin tagapakinig dito, no? Pag may kaibigan kayong iglesia, nasasabihin malapit sila sa inyo, tapos hindi totoo yun. Kayo, itanong niya, ano tingin mo sa akin? Pang-impyerno ba ako? Pag sinabi niya, hindi tunong sinungaling yun. Binobola ka nun, di ba? Ito na, tingnan natin, pakinggan natin to ha. Ito. Kaya sabihin na ng iba ang gusto nilang sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Pero kailan? Doon sa saligan ng ating pananampalataya, hindi tayo papayag na tayo ay makilos. Wow! Sabihin na ng iba. Ulitin natin. Sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Nag-iingay ba tayo? Gusto nilang siraan tayo. Pero kailan?
doon sa salinan ng ating pananampalataya, Oh, yeah. hindi tayo papayag na tayo ay makilom. Hindi daw siya papayag na tayo mag-ingay na sila lang mag-ingay. Kung gusto nila mag-ingay, sabihin na nila. Ayan ang sagot nila doon sa sinasabi natin. Teka, Kahit si ano chairman ba sabihin. yan? Ha? Si chairman ba yan? Si chairman yan nagsalita? eh. Oh. Alam nyo, predictable yung mga intonation at saka yung alam niyo yung kung saan siya Yeah. Gusto siya mag... alam niyo na dito medyo gaganon yan. Yeah. Alam mo Ano ba yung... tawag sa ganun? Inflection. Hindi, yun yung tinatawag na emphasis. Di ba? Yun yung emphasis. Ini-emphasize niya. Mm. Nag-high tone. Yeah. Which is a public speaking, sabi nga, that's a public speaking technique, no? Pero, yung sinasabi niya, na yung batayan daw ng kanilang pananampalataya, doon sila mag-stick. Ano ba batayan niyo? Biblia? Ang problema, pinilipit niyo eh. Di ba? Yeah. Sabi mo, yung tali, ginawa niyong talaan. Yung ano man, ginawa niyong sino man. Yeah. Yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, sinabi mong ikaw yung tagapamahalang pangkalahatan. Napakadami nung pinilipit eh, di ba? Ang daming claims. Oo, tapos yung ang apat na, yung buti na lang naging apat eh. Kung 3 lang yung kapatid na Erning yung pinadala mo, 3 stooges. Dating, di ba? Yung isa na dito yata sa Northern California, yung isa nasa Hawaii, at ang tawag nila, this is the international edition. International, pare-pareho kayo nasa Amerika. Dapat national edition. At saka doon sa kanilang mga pahayag na yon, eto dito ang sabi ng Kristo, ang aking mga tupa nakikinig sa aking tinig. Ngayon, tapos i-claim ng iglesia ni chairman sila ay maliligtas. Kanginong tinig ang pinakikinggan nila? Tinig ni chairman hindi tinig ng Kristo Tingnan ninyo ang ginagawa nilang mga paglagay sa pedestal kay chairman. May eleksyon sa pagsamba ng kabataan na ang laging kanilang pinakikita roon, sinong ginagamit ng Diyos na kasangkapan para tayo mapatibay? Sagot, ang ating pinakamamahal, pangalan ni chairman. Siyang ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya anong dapat nating isukli? Mahalin natin siya, na siya ingatan ng Diyos sapagkat siya ang ginagamit ng Diyos para tayo mapatibay sa pananampalataya. Na wala ng Kristo Yeah. Ang bihira. Alam nyo, 1 to 14 yung numero sa leksyon ng pagsamba ng kabataan. Puro kay chairman Puro kay chairman. Wala man lang ang totoo, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Panginoong Diyos. Walang ganun Wala. Puro kay chairman. Si chairman ang pinakamahalaga. Si chairman ang pinakaimportante. Pag wala si chairman, wala na tayo magagawa. Nako. Sinong katulad niya, kapatid niya? Sinasabi nga nila bakit daw napakahalaga nung tinatawag nilang pamamahala Di ba? Kasi, alam mo, yung mga iglesia, lito Pag sinabi kasi nung ministrong pamamahala, dalawang level yung sinasabi niya Yung tagapamahalang pangkalahatan, tapos lahat ng mga katulong, yun daw ang pamamahala. Pero pagdating sa panalangin, ang pamamahala, isang tao. Magulo di ba? Magugulo isang tao plus may extra na ngayon. Meron na yung pinakamalaki. Pinakamalakas na katuwang. Diba pinakamalapad? Pinakamalakas na katuwang. Kasama na. Kumain siguro. Mahaba pa yung panalangin sa chairman kaysa sa Panginoong Yahushua, no? Alam mo, ginagamit nilang talata, para kung bakit daw mahalaga yung pamamahala. Yung nakasulat dito sa sa 2 Korinto, sa 13 Gs, yung 13 Gs, ginagamit niyan siguro pwede nating i-share, Share natin itong 13 Gs ng... Ang daming claim talaga ng iglesia ng chairman, tapos uwiin natin. Tingnan nyo, dapat yan ang pangalan INC, Iglesia ng Claim. Oo, yeah. Tama ka dyan. Tama, Iglesia ng Claim. Claimer, di ba? Claim ng claim. Claim ng claim. Ayaw mo lang ngayon, pwede nyo na pong tawagin niya Iglesia ng Claim. Okay lang sana kung makiklaim ko yung aking sandry dyan.
By the way, no, habang wala, bukod doon sa pinlay nyo, wala pang direktang nag-email sa inyo para sabihin na, sige, ite-take namin yung offer nyo na mag-usap tayo dyan sa inyong venue na sasagutin namin yung Wala, tinatanong wala. nyo. Wala. Negative yan. Alam mo kasi, kapatid na Henry, alam mo yung karanasan natin, di ba? Meron silang isang ministro na nakipag-usap sa atin. Natatandaan nyo ba yon? Yan, naalala ko Natatandaan yun. yun. Hindi na natin babanggitin ng pangalan, ano? Pero meron silang ministro na kakilala rin natin, kaibigan din natin na nakipag-usap sa atin. Tinanong natin, pakisagot mo to. Ano sabi niya, Hmm. kapatid Erning? Alam naman natin kung anong naituro lang sa atin ho. Ay, mahirap sagutin yan, sabi. Mahirap na Sagutin. sagutin yung tinatanong natin. Ito. Pero alam nyo, noong, di ba ang sabi natin, noon, talagang paniwalang-paniwala tayo, tayo lang maliligtas, tayo lang ang banal, tayo lang ang bayan ng Diyos. Yeah, Pag ngayon, naisip natin, nakakainis pala tayo noon. sinabi mo. Kaya, no wonder, yung mga tao ay, sinasabihan tayo na, yan ay yung mga yun lang mga maliligtas. Meron bang kahit isang apostol na nagsabi niyan? Sabi, kami lang maliligtas ha? Meron ba? Wala. Alam mo, isa pa, no? Yung sinabi ni chairman do sa kanyang kongregasyon na kahit ano pa sabihin nila, kung ako siguro si chairman, gagayahin ko yung sinabi ng Kristo eh. Pakinggan nyo yung mga yan. Magaling yan sa kautosan ni Moises eh. Pero huwag nyong gagayahin. Tapos, paano mo ngayon magagawa yung ikukumpara mo yung mga bagay na espiritual sa mga bagay na espiritual? Dahil hindi mo na pwedeng gawin. Kasi wala ka na pagkukumparahan eh. Bawal lang makinig sa iba eh. O di ba? Ang totoo, eto na marami siguro magagalit sa akin. Pero ang Iglesia ni Cristo ni Chairman, hindi nakasentro sa Kristo, Hindi. Totoo yun. kundi Totoo kay yun. Chairman. 100% yan. 100% yan. Kasi meron tayong nakikita mga banners. Pag meron silang hinahandog na mga kapilya, ito no, napakaliit ang Iglesia ni Cristo. Ang liit. Tapos maya palaki na ng palaki yung mga sulat. Maraming salamat po. Tapos mamaya palaki na ng palaki. Kapatid na chairman, pakalaki. At tapos na, wala nang, ay salamat din po sa ating Diyos kahit malit na letro. Alam mo, ito nga yung pinag-uusapan natin. Ito, nakapost Basahin na natin. ngayon. Nakikita na nila, isineshare na natin yung talata sa GIS. Na ito yung ginagamit nila na bakit daw mahalaga yung pamamahalang yun eh. Ito sabi niya, for this reason, I am writing these things while absent from you, so that when I come, I will not need to deal severely with you. In my use of the authority, ayan ang sabi ni Pablo, meron siyang otoridad which the Lord has given me to be used. May otoridad si Apostle Pablo na dapat niyang gamitin for building you up and not for tearing you down. So, yun ang trabaho ni Apostle Pablo. Pero dito, parang ginamit nila si Apostle Pablo pamamahala eh. Sabi ni Apostle Pablo, ako naging ministro ayon sa pamamahala na galing sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin no, kapatid na Erning, kapatid na Henry? Ay, ibig sabihin noon, yung kanyang pamamahala, yung kanyang pagiging ministro ay halal ng Diyos. Ano Di ba? pa? Ano yung pamamahala? Oo, sapagkat sa ibang talata ng Biblia, sa Kapitulo 11 na 2 Korinto, may pamamahala. Dalawang pamamahala. Pamamahala ng kadiliman, si Satanas ang namamahala ron. Kaliwanagan naman, pamamahala ng Panginoon Diyos. Sabi ni Pablo sa Colosas 1:25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na galing sa Diyos. Sa makatwid, ang pagiging apostol ng Apostol Pablo ay halal ng Panginoon Diyos. Yun ang pamamahala. Yun ang pamamahala. Yun ang Sistema ng Diyos. administration. Ang pag sinabing pamamahala, yan ang proseso. Di ba? Yan ang sistema. Hindi tumutukoy sa tao o persona. Kaso sa isang grupo ng mga tao. Doon sa iglesia ni Chairman ako, pag nanandalan, basbasan mo po ang iyong pamamahala. Ang nasa utak ko noon, hindi kasama diakonesa, hindi kasama ministrong iba, hindi kasama yung mga iba't ibang mga may tungkulin. Ang nasa utak ko lang noon, iisang tao.
Ngayon, itatanggi yan ng mga minions. Sasabihin niya ng mga ministro, utak mo yan. Sa utak ko, hindi. Lahat. Oh, really? Di ba? Ganyan yung mga yan eh. Magtatakbuhan yan. Alam mo yan, parang ano yan eh, parang mga pagka nasusokol, takbuhan lahat eh. Di ba? Ganyan yan eh, kanya-kanyang takbo. Mm. Sabi Bakit nga, kasi hindi pa direktahin na lang no? Imbes na sabihin pa yung budol word na pamamahala. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy nila. yeah. Pamamahala equals chairman. Hindi, dati kasi, sinasabi yung pangalan. Ganun ba? Pinagbawal ng tatay eh. Di ba? Natatanda mo yung kapatid ni Ernie? Pinagbawal na yun ng tatay. Pinagbawal eh. Oo. O, ewan ko ngayon kung bibinalik nila, kung binabanggit na naman yung pangalan niya. Di ba? Ngayon, doon Sa kanina, panalangin. nabasa natin kanina doon na ang may karapatan ng mangaral ay ang mga ministro lang daw, kapatid na Jeriel, no? Kung bakit? Sapagkat pakibasa natin, Roma 16:25. Kaya dapat ang wika, umugnay kayo sa mga ministro ni chairman ng iglesia ni chairman. Sapagkat sa kanila lang ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng salita ng Diyos. Bakit? Diyan sa Roma 16:25, kung hindi ako nagkakamali, ay mababasa natin ang ganito. Kaya kailangan umugnay daw sa mga ministro lamang ng mga iglesia ni chairman. Bakit nga ba? Ayun, pakibasa natin, palaki-lakihin natin yan. Ayun. Pakibasa natin. Oops. Nako, ayun, lumaki na ba? Medyo, ayan, 25. Now to him who is able to establish and strengthen you in the faith according to my gospel and the preaching of Yahusha the Christ according to the revelation of the mystery of the plan of salvation which has been kept secret for long ages past. Yan ang malimit nilang basahin. Kaya sa kanila na daw ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Kaya ang mga miyembro nila ay pinagbabawalan nilang magbasa ng Biblia. Sapagkat pag nagbasa ang bika kayo ng Biblia, baka maligaw kayo. Kaya kailangan po sa amin kayo makinig sapagkat sa amin ipinagkaloob ay gagamit sila nung Marcos Kapitulo 4 na hindi naman silang kausap ng Kristo ron. Basahin natin yan. Basahin diba? natin. Marcos. Pero bago natin basahin yon, kapatid na Jeriel, balik muna natin sa Roma. Meron tayong dapat i-point out doon Sa Roma 16, sa hindi nila itinutuloy ang pagbabasa Di ba? Basahin natin. Sa 20, basahin muna natin. Sige, But now has been disclosed and through the prophetic scriptures has been made known to all the nations. Nalaman. Hindi nila binabasa yan. Yeah. Binabasa ba nila yan, kapatid na Jeriel? Hindi nila, binabasa ba nila yung 26? Hindi, hanggang 25 lang sila. Bakit putol-putol? Alam nyo kasi, ito lang yan no? Ang kanilang paniniwala, konti dito, konti doon. Parang Costco yan tikim-tikim-tikim. Di ba? Ganun lang naman sila Kasi pag binasa nila ng tuloy-tuloy, kahit nga yung sa Isaias sila tayo talaga yung tinukoy, mga pulo ng dagat, tapos Diyos ng Israel sa mga wakas sa silangan. Pero kung itutuloy mo, magtataksil yung mga taga-silangan Pero hindi tinutuloy yun. Ngayon, laki-lakihan nga natin itong 26 dahil sa mayroon tayong i-point out dyan, kapatid na Jeriel. I-press natin. Ayun. Ang sabi rito, but now, okay, let us begin in verse 25. Now to him who is able to establish and strengthen you in the faith. According to my gospel. Sino ba nagsasalita rito? Si Apostol Pablo. Sulat niya ito sa mga taga-Roma. Kaya ang sabi niya, now to him who is able to establish, strengthen you. Ang tinutukoy niya as a group, yung sumasampalataya sa Kristo in the faith according to my gospel and the preaching of Yahushua the Christ according to the revelation of the mystery of the plan of salvation. So what is the mystery being referred to here? Ang misteryo, na ibig sabihin ng misteryo per se ay hindi malirip, hindi maarok ng isipan ng tao. Ang mystery niyan ay tungkol po sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Ang sabi rito, which has been kept secret for long ages past. Nakalihim sa hiwaga sa matagal na panahon. Ang tanong, na malagi bang lihim yon, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry? Sa 26. Aba, hindi. Ang sabi rito sa 26, tingnan niyo yung kontra sa ideas. Ang sabi, but, pag sinabing but,
Yung noon, nung past sa maraming panahon, nakalihim, but now has been disclosed and through the prophetic scriptures has been made known to all the nations according to the commandment of the eternal God, leading them to obedience to faith. To the only wise God, through Yahushua the Christ, be the glory forever. Amen. Sa mga katwid, Ayan. kung ano yung plano sa kaligtasan, na malagi yung matagal sa matagal na panahon. Pero na-disclose o naipahayag po yung lihim na yon. Ano yung tungkol sa lihim na yon? Yung tungkol po sa Diyos, na ang Diyos po ang dapat sundin natin, sapagkat ang Diyos po sa magitan ng ating Panginoong Yahushua ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Through the prophetic scriptures. May mga hula kasi, di ba kapatid na Jeriel? Tama yun, kapatid na Erning. Kaya nga, si kapatid na Felix Manalo, kumopya doon sa iba para ipaliwanag sa atin, sa iglesia noon, na yung tinutukoy sa hula na 666 ay ang kapapahan. Kanino niya kinopya? O edi doon sa taga-ibang nasyon, taga saan po ba yun? Edi taga-Amerika. Di ba? Anong pangalan po niya, kapatid na Erning, yung propeta nila ng Adventista? Si Ellen G. White. Ellen G. White. Sa kanya inihayag yun. Napakinggan ni kapatid na Felix Manalo, itinuro sa atin, kaya tama yung sinasabi ng Biblia na disclose na yan eh. Yung mga hula na yan ng scripture, na disclose na yan. Kung ano yung kaligtasan, sino mali, sino bula ang propeta, i-disclose na yan. Nabanggit ng kapatid na Jeriel, bula ang propeta. Puntahan natin ang unang Juan, Kapitulo 2. Basahin natin yan. Makikita natin, saka doon din natin mababasa kung yung ipinagyayabang nilang sila lang ang makakapagpangaral ng katotohanan ay totoo nga. Sa The Message natin basahin siguro. Kapitulo 2. Sa The Message po ba? Yan, kahit sa anong salin siguro. Yeah. Ito, tingnan natin siguro sa The Message. Tingnan natin yan. Maganda sa The Message minsan eh. Yung para malinaw na kaagad eh. Pag binasa mo yung ano eh. Ayan, message. Ayun. I write this, dear children, to guide you out of sin. But if anyone does sin, we have a priest friend in the presence of the Father, Yahushua the Christ, righteous Yahushua, when He served as a sacrifice for our sins. Yan po ba yung babasahin natin? Yan po ay, kung ating itutuloy yan, kapatid na Jerry, kapatid na Henry, pababa, doon natin makikilala kung sino ang pwedeng magturo ng katotohanan. Hindi pwedeng, kasi yun nga sabi ni Ka Henry, INC, Iglesia ng Claim, di ba? Oh yeah. Puro sila claim ng claim. Ito ang katotohanan po sa dos. Maliit kasi, no? Tuloy natin. So makatwid dito po, Christ is our advocate. Siya po ang ating, ano bang advocate sa Tagalog, mga kapatid? Siyang ating, anyway, kung babasahin ko rito sa Tagalog, kasi ito, habang binabasa nyo sa English yan, babasahin ko na rin dito sa Tagalog, sa unang Juan, ito po, sa unang Juan, diyan din natin masusukat kung sino ang pwedeng mangaral ng katotohanan. Ayan, mga minamahal kong anak, isinusulat ko sa inyo mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasalang sino man, may nakikiusap sa Ama para sa atin, si Yahushua Kristo na siyang matuwid. Makatwid, pag sinabing advocate, siyang ating tagapamagitan. Kung magkasala man tayo, meron tayong tagapamagitan. Di po ba? Ito pa sabi. Abogado. Nakatitiyak tayo. Itutuloy ko lang basa. Ito'y buong chapter ito halos ng chapter 2 ng 1 John. Nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Makatwid, ito ho yan. Ang sukatan para malaman natin kung kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano naman ang sukatan para matiyak natin ng isang mangangaral ay tagapangaral nga ng Panginoon Diyos. Ituloy natin dito sa aklat ng, dito pa rin sa unang Juan, 2:26. Ito nakasulat. Ayan. Sa 2:26, ito. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilin lang sa inyo. Tungkol naman sa inyo, ang banal na espiritong ipinagkalob sa inyo ng Kristo ay nananatili sa inyo.
at hindi na kayo kailangang turuan pa ng iba, sapagkat siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ang mga itinuturo niya, ang Espiritu Santo, ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. At tulad ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo sa Kristo. Sa makatwid, ang magtuturo sa tao ng katotohanan, hindi yung kapwa-tao natin. Kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Sino po ang magtuturo sa atin ng katotohanan? Ang Espiritu o banal na Espiritu. Yan po ang Espiritu Santo. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Ano ang ituturo sa atin ng Espiritu Santo? Yung katotohanan. Saan manggagaling yan? Sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ayon sa Juan, isinusugo ng Ama, isinusugo din siya ng anak. Sa makatwid, ang representante ng Ama at ng anak ay ang Espiritu Santo. Pagkataglay natin ang Espiritu Santo, yun ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Ang sabi nga dito, hindi ka na kailangan pang makipag-ugnay sa tao. Yeah. Bakit? Wala nang hihigit doon sa Espiritu Santo. Yun po ang magtuturo sa atin, gagabay sa atin sa pagtuturo ng katotohanan. Eto tanong, katotohanan ba yun? Ayon ba yun sa kautusan ng Diyos na i-disrespect mo, magulang mo? Ang leader nila, si chairman, ganun eh. Tapos sunod ng sunod itong mga miyembro, pambihira namang gullible yung mga miyembro eh. Hindi lang yun. At saka yung sinasabi nilang sila lang ang maliligtas. Paano yung iba? Una, alam nyo ba kung ano yung mga paraan ng Diyos sa kaligtasan? Sabi nga, inihayag yan eh. Alam nyo kung sino hindi napagpahayagan niyang katotohanan na yan? Sila. Hindi nila alam kasi ang alam nila, ang kaligtasan sa paghuhukom. Hindi, mayroong kaligtasan sa unang pagkabuhay, rapture. May kaligtasan doon sa pagdating ng Panginoong Yahusya. At may kaligtasan pa doon pagkatapos ng 1,000 taon ng pagiging... At saka ang kaligtasan, kapatid na Jeriel, ay ang Diyos lang ang nakakaalam nun eh. Yeah. Di ba? Hindi tayo dapat magsalita, ligtas kami, kayo hindi. Sila ganun eh. Judgmental sila eh. Imbis na sabihin, bahala na po ang Diyos sa atin, pero ang aming batayan eh ito. Pero ang batayan po nila ay iba. Ginawa nilang proper noun yung Iglesia ni Cristo eh. Yun nga ang inilagay nila sa kanilang mga pahayag, di ba? Kapatid na Jeriel, sa harap ng kanilang kapilya at sila bumabati kami mga Iglesia ni Cristo. Walang masama purong pero mali ang kanilang pagkakaintindi na akala nila sa Iglesia isang organisasyon lang. Hindi po. Ang sabi ng Kristo, ibig ba niyong maging disipulo ko kayo? Bueno, itanggi niyong inyong sarili, pasanin yung inyong krus, sumunod kayo sa akin. Bakit? Sapagkat I am the only way to God. He is the only way. Kaya pag sinabing religare, muli daan pabalik sa Diyos yun eh. Bakit daan pabalik sa Diyos? Sapagkat ang tao'y naligaw, bunga ng kasalanan. Ang tanging daan pabalik sa Diyos o reliyon, ang Kristo. Ang sinundan nila, tinig ni chairman eh. Puro chairman ng chairman eh. Pag hindi pinasya ni chairman. Felix Manalo, si kapad na Eranio Manalo, tapos si chairman. Pwede natin banggitin yung mga nauna kasi namayapa na yun. Pero ayoko banggitin yung pangalan niya kasi sabi nga brother, hindi ko na mabanggit yung pangalan mo sa ginawa mo eh. Alam mo, napakasama sa palingin ng Diyos niyan eh. Tapos teksto ka ng teksto. Pero alam mo, pwede ka pa magbago eh. Hanapin mo nanay mo. Yeah. Pwede mo pang baguhin yan eh. Ipakita mo sa buong mundo at doon sa mga hindi mo karelihiyon na nagbago ka. Na, teka muna, hanapin ko nanay ko kasi alam mo, teksto ko ng teksto. Sasabihin ko pa na kahit ano pang sabihin nila at pag ganong-ganong ka pa eh, di ba? Pero ang tanong, hindi mo naman sinusunod yung tinuturo mo eh. Tanong, yung bang sinasabi natin nasasagot nila ng tama? Hindi naman eh. At saka ito, dapat ba tayong magtaka mga kapatid kung may nagpakilalang bikaryo ng Kristo, Vicarious Filii, kahalili daw ng anak ng Diyos, yung Papa. Meron namang si Abuloy. Sino si Abuloy? Si Kibuloy. Sabi naman ni Kibuloy siya daw ang Son of God. Nakabilang ko. Alam mo, ang pangalan pa lang niya, isa sa mga Diyos-Diyusin ng Grego. Si Apollo. Ito naman, si Chairman naman, sabi ni Chairman, siya daw tagapamahalang kalahatan. Anong tawag yan? Mga yan? Mga kalaban ng Kristo yan. Bakit? Mga peke yan eh. Eto ngayon yan, kapatid na Jeriel. Doon din sa unang Juan 2:18. Basahin natin sa Ingles.
Ayun. Habang anyway, basahin ko na sa Tagalog para mabilis, para may tiyempo makapagsalita si Kay Henry. Sa 18, ito. Mga minamahal kong anak, nasa mga huling araw na tayo. At tulad ng narinig ninyo, malapit ng pagdating ng Antikristo. Ba? Kahit ngayon ay marami nang naglilitawang mga Antikristo. Kaya alam nating nasa mga huling araw na tayo. Kaya tamang-tama itong sinulat ni Juan eh. Bakit? Sapagkat may darating na Antikristo. Sino yun? Pinakahuli. Yun ang uupo sa templo ng Diyos na yun ang mag-ahari sa loob ng 7 taong tribulation. Ang sabi, malapit ng pagdating ng Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon natin, marami nang naglilitawang mga Antikristo. Kaya hindi ako nagtataka ron eh. Kay Kibuloy, hindi ako nagtataka sa mga papa na ang sabi, Vicario Velidi daw sila, pakahalili ng anak ng Diyos. Hindi din ako nagtataka kay Chairman kung magpakilala siya, tagapamahalang pangkalahatan. Ano yung mga yon? Teke, ano yun? Kalaban ng Kristo, Antikristo. May huling Antikristo darating, pero ngayon marami ng Antikristo. Ito ngayon yan. Kataka-taka ba kung sila humiwalay sa atin, Ka Henry? Ito, kapatid na Jeriel, kahit ngayon marami na naglilitawang mga Antikristo, kaya alam nating nasa mga huling araw na tayo. Ano pa magaganap? Totoong naging kasama natin sila dati. Pansinin nyo ito. Totoong naging kasama natin sila dati. Ngunit hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay ngang kabilang sila sa atin, nanatili sana sila. Ngunit ang pag-alis nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Di ba umalis sila, iniwanan nila ang anak na babae ng Sion? Yeah. Kaya mo ka ba't hindi mapuna yan? Kasi dala-dala nila yung kapilya. Ikala nila. Tayo umalis. Kayo nga hindi makapasok sa kapilya. Mali kayo. Di ba? Ibig sabihin, ang iniwan ninyo yung doktrina. Ang unang-unang iniwan, ang unang-unang iniwan na kautusan, yung unang utos na may kalakip na pangako. Igalak mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yan ang unang-unang kautosang may kalakip na pangako. Kahit na maghihiyaw ka, kahit na sabihin mong pinatatamaan ka lang o sinisiraan ka lang, hindi ka sinisiraan. Sira ka na eh. Bakit ka mo? Yan ang ginawa mo eh. Di ba? Masakit. Ba't mo ginanon ang iyong magulang? Kailan tanong. Oh, ano ang ginawa nila sa'yo? Binahagi iglesia. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon, magkakasama pa kayo. Humiwalay lang yung totoo. Inihiwalay lang ng Diyos. Pero hanggang ngayon, buo kayo eh. Anong sinasabi mo na nabahagi ang iglesia? Di totoo yan. Hanggang ngayon, magkakasama kayo. Kinuha lang ng Diyos yung pinipili niya. Oh, may naiwan na labi, napakakaunti. Pero kayo, magkakasama kayo. Umalis sila, iniwan nila ang kautusan ng Diyos. Yung anak na babae ng Sion eh. Sa papanumparan, yung doktrina. Doktrina, iniwan ninyo eh. Tapos sasabihin nyo, magbalik loob kami. Saan? Sa organisasyon? Eh, hindi ba dapat ilapit mo sa Diyos ang tao? Yun. Sa Diyos ka magbalik loob, hindi sa samahan nyo. Sa organisasyon. Ayan. O, sige. Alam niyo mapapansin niyo, no? Sasabihin nila, puro naman kay paninira. Hindi naman si chairman ang mas mahalaga sa amin eh. Pero ganito, no? Yeah. Pag nawa, biniro niyo yung isang, sabi nating tinatawag na true believer. Yeah. Kunyari sasabihin niyo, yan naman Panginoon niyo, yung tinatawag ng Kristo. Hindi naman totoo yan, karpintero lang yan eh. Sasabihin nila, uy, wag naman ganyan. Pero pero kapag si chairman na ang ano nyo, ang siniraan nyo o pinunan nyo, sabi nyo, ang boring namang magturo ng ano nyo, ng tagapamahalang pangkalahatan nyo ba yan? Nako, makikita nyo, nalilisik na yung mata. Paglalagyan ka. Tapos, ito Alam na, mo, meron nakakatulad na religion yan, yung Islam. Yeah. Sabi nga, yung iba, ang binabanatan yung Allah nila. Alam mo, yung si Allah, tawag nila yun eh. Pero, yun ang, ibig sabihin, yun si Yahuwah eh. Yung Allah ng Muslim. No? Yeah. Pero pagka ang binira mo, si Muhammad. Si propeta. Alam mo, meron ako napakinggan na Muslim. Ano? Kasi, ito pa isa. Ewan ko kung meron na kayong Quran. Alam mo, magbasa rin tayo ng Quran. Maganda ring babasa yan eh.
Hindi ba? Wag lang yung Arabic, hindi natin Oh, mababasa hindi, yun. yung sa English na, si Yung kapatid na English, meron na English. eh. Si baka si Brother Joe Ventilacion, kaya niyang basahin yung Islam. Yung Ay, Arabic. Arabic, Hindi, ang Arabic. alam lang nun, ano eh, ang alam lang nun eh, Griego, yung Grego at saka Hebreo, Hebreo. yun ang alam nun eh. Ngayon, yung nga, merong sinasabi na sa Quran pala, merong nakalagay na Yahusha. Nandun pala si Yahusha sa ano, na siya, Talaga. siya ang Yun. propetang hindi nagkasala. Mm. Mhm. Oh, nasa Quran pala yon. Kaya gusto kong mabasa eh. Kasi sinabi nung isang Muslim na kaya ako nagkristyano, ikinumpara ko ang Kristo o si Jesus, sabi niya, kay Muhammad. Sa Quran Mhm. pinasa. Ang nasa Quran, ang Kristo o si Yahusha o yung si Jesus, sabi niya, Jesus, sabi niya, ay hindi nagkasala. Samantalang sinasabi sa Quran din, ng daming ginawang mali nitong si Muhammad. Mhm. Mhm. So sa dalawang Wag propeta, bakit niya mas mataas yung Muhammad kaysa sa hindi nagkasala? So, inimbestigahan niya ngayon yung Quran at saka Biblia. So nakita niya yung katotohanan. Which is, sabi nga, diyan natin inaakit ang tao eh. Huwag kayong basta naniniwala. Di ba? Kayo mismo magsiyasa at basahin ninyo, tignan ninyo. Kasi makikita niyo yung sabi nga yung sense eh, kapag ka nabasa niyo. O, katulad namin, nagbasa kami. O, eto Ito ba? pa, ito pa Yung, ang isang makakapagpagalit sa mga talagang true believers ng Iglesia ni Chairman. Pag sinabi niyo, ano ba talagang accomplishments ni Chairman? Bukod sa pagiging anak ng dating leader. wala. I mean, okay, sana wala tayong ma-open dito. Pero si Charlie Kirk, No. The thing is, they could be offended. Sabi nga nung ano nila nung leader nila, ano man ang sabihin nila, pwede kang magsalita kahit sa ano. bagay, okay. Si Hindi. Charlie Kirk, ang dami niyang mga na-accomplish sa Aha. kanyang maiksing buhay. Mhm. Di ba? Sabi nga, rest in peace, Charlie Kirk. Yun, nag-start na, ala-alalay lang ng mga ibang tagapagsalita, tapos Mhm. nakapagtayo siya ng isang organisasyon na nag-umpisa sa konti, yung Turning Point USA, Kaya, oo. na ang daming mga estudyante nga, sabi ko kanina, yung dati na takot magsalita dahil siyempre, yung mga kabilang panig ay uusigin sila. Pero dahil sa Turning Point USA, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita. Diba? Ay, yun nga. Sana ganun din, kapatid Henry, maagaw ko, no? Sana ganun din ang mataglay ng mga miyembro sa Iglesia ni Mhm. Chairman. Magkaroon din sila ng lakas ng loob, magsiyasat din. At Buti mas magtanong, no? Na, Oh. Alam mo, katulad nung nabasa Charlie, nating leksyon sa pagsamba ng kabataan. Ha? 1 to 14? puro Puro administration. si chairman? Ano ba naman yun? alam mo, pagka pinag-aralan mo nga yung ano yung pag nakikita mo, mayroon pang picture sa likod ng mga kabataan eh. Yun ang pinakikita eh. Alam mo, yan yung yun yung isa sa mga system yan ng Marxism at saka ng communism. Pag Kaya yan, tinignan totoo mo yan. yung si Mao Zedong, Mao Zedong, yeah. Zedong, Si di ba? Chairman Mao. Si Si Chairman Mao Chairman yun. Mao. Oh, si Chairman Mao. Alam mo, pag tinignan mo yan, hanggang ngayon, makikita mo sa mga paaralan ang litrato niyan. Yes. Pinakikita nila kasi yan ang nagdala daw sa Nagre-remind. Si nagre-remind. Chairman naman, si Chairman. Si Chairman ganun din. Nandun din ang litrato niya sa mga bahay-bahay. Sabi ng mga nasa loob ng iglesia ni Chairman, kayong mga Katoliko, meron kayong mga litrato ng inyong mga santo at sinasamba ninyo. Bulto. Hindi, inaala-ala lang namin yung mga santo namin, hindi namin Mm. sinasamba yung litrato. Naka? Pag sila naman ang sinabihan nyo, ba't kayo, bawat bahay nyo may litrato Meron. ni Chairman, pero wala Chairman. yung litrato ng lolo nyo. Oo. Ano sagot? Sasabihin nila, hindi. Ano lang to, hindi namin sinasamba ang larawan ni Chairman. Inaala-ala lang namin siya. O di pareho din yung yung sagot Oo, nung yun ang sagot ng Katoliko, yan din sagot nila sa At least yung Palusot. sa Katoliko, hindi yung presente. Yun yung mga diniklara nilang
Manangamatay santo. na yun Mga na santo na. merong nagawa, may na-accomplish sa kanilang religion, di ba? Para sa Oo kanila nga, santo. yung nga palang kaibahan, Yeah. yung isa buhay pa. Buhay pa. Existing Oo. buhay pa to. Actually, dati yung dalawang patay na, yung lolo tsaka yung tatay, inilagay din. Pero inalis na yata ngayon. Inalis na. Kanya na Kasi lang. parang, di ba, ang pagkakakabit pa dito siya, Nakakaago kasi ng ano sa yun kanya yung dalawa. Nakakaagaw ng atensyon yun kaya dapat focus Siya lang. lang sa isa. Oo, sa isa. Ano yung sabi niyo, Kajariel, yung lolo tsaka tatay nandito sa isang wall, Sa isang wall, tapos si chairman nandito sa kabilang Hiwalay. wall. kabila, tinitignan niya yung tatay niya tsaka lolo niya, no? Aha. Dati magkakatabi yun eh. Hindi, ewan ko kung tinitignan niya o tinitignan siya. Hindi, pero naalala niyo dati, magkakatabi yan, lolo, tatay, chairman. Yeah. Ngayon, parang nakita na hindi yata tama yan, parang pantay-pantay sila or whatever. So ngayon, nalipat yung dalawa, yung pumanaw na napunta sa kabilang wall. Kaya si chairman nando sa isang wall, nag-iisa. Nag-iisa. Alam nyo agad ngayon kung sino ang nasa kapangyarihan, ano? Yeah. Malapit ng palitan yan kasi nilihanda na yung Oo nga pala, meron na nga pa. So mangyayari niya sa susunod, yung tatlong litrato nandun sa kabilang Kasama. wall. Ito Tapos yung mga pinupuna natin, no? Yan yung mga system nila. Pero ang talagang focus ng puna natin at ng katanungan natin, doctrinal. yan, Aral. tama. Oo, doctrinal. Yung doktrina nila. Ayun, katulad niya, no? Siya lang daw ang tunay na relihiyon. Naku, yan i-claim. Kaya nga INC, Iglesia ng Claim. Ayun. At saka alam nyo, maganda rin na yung mga miyembro ng Iglesia ni Chairman maging kagaya ng mga taga-Berea, ayan no, sabi, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Kaya pag sinabi, nasa Biblia ang block voting, aba, kung Bereano ka, chechikin mo, sabi mo, teka, wala namang eleksyon sa panahon natin ngayon. Sabi ng mga Bereano. Oo. Yeah. Hindi lang yan kasi ito pa sabi nga open-minded. Kaya alam mo, ang marami sa atin noon, close-minded na tayo Kung ano ang sabihin, yun ang paniniwalaan natin. We will never be bothered to investigate if what was said is actually biblical. Kasi binasa sa Biblia katulad nun. Talaan. Sabi nga, anuman ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa... Oo na tayo doon. Nung kinunklusyonan. Kaya kapag itinala ng pamamahala, tinatala. Yun ang mabigat nun Yun ang pinaka-lundo nun Yung nagtala. Sino yung nagtala? Yun. Yun nandun ang kapangyarihan Yeah. Hindi lang yung nagtala. Kaya ding magbura. Bura. Oo. Kaya nagkaroon tayo ng takot dito kay chairman na, nako, hindi ko pwedeng questionin to si chairman. Dahil ayoko maalis yung pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. Book of Life sa, di ba? Yan ang naging yan ang naging epekto noong sabi nga corrupted doctrine. Kasi sabi kasi do not destroy my temple by corrupting it by sabi nga destroying it with corrupted doctrine. Kaya pagka corrupted ang doctrine, madi-destroy ang tao Yan ang nangyari. Kita mo ang nangyari doon sa kay chairman kasi naging close-minded. Di ba? Close-minded Alam mo kung bakit din sila nagugustuhan? Alam mo, ito pa isa diyan. Bakit nagugustuhan niya kasi meron silang mga nagugustuhan yung kanilang may Philippine Arena. Okay, yung work ethics nila, 'di ba? Hina-hire sila ng sabi nga ng ano sabi nung mga bakit ganito na yung sa SM? puro na masuswangit. Ibig sabihin, hina-hire sila, no? Kasi yung work ethics, nako maganda nga dahil sa may doktrina na kailangan kang magtrabaho di ba? Which is good. At saka bawal sumama sa mga welga at union. Which is, kung ako mismo ang employer, gusto ko to. Bakit? Kayang-kaya kong pitikin ang ilong nito. Di ba? Hindi papalag na.
Hindi papalag to kasi Mm. ang gusto lang ayaw nito nung union yung union buwisit yan di ba? Hindi nila alam na ang union actually is a protection doon sa mga manggagawa. Di ba? Yeah. That's how it is Kung walang union, maaapi ka Aapihin ka ng employer. Ayan Isa pa yan. Buti na banggit nyo yan. Mm. Bogus alert natin yan sa susunod. Bawal bang sumali sa labor union? Nako, ayan pa isa. Ayan, bogus na bogus yan. Bakit? Nakasulat ba yan sa Biblia? Wala Yeah. ka mababasa. Kasi sabi ng sabi sa atin noon paniwalang-paniwala tayo Bawal daw sumali sa mga labor union kasi meron na tayo yung sariling union. Aha. Yun yung ating pagiging miyembro ng Iglesia ni Ni Cristo, Chairman. ni chairman Sa ngayon. bandang organisasyon bawal Bawal na kayong makisama sa iba pang mga organisasyon. O ito tanong, bakit merong member kayo kasama sa organisasyon ng Senado? Teka, Yun ang- bawal din sumali sa partido doon sa pag-membro ka. Yung maging member ka ng Liberal Party, bawal 'yon. Oo. Ano bang partido nung senador nila na member? Ano nga ba yung partido nun? Sagip yata. Sagip? Pati sa partido kaligtasan pa rin. Ano ba yan? Ay nako. Pati pala sa partido kaliligtas pa rin. Bogus alert natin yan. Yung bawal daw sumali sa union, sa labor union. Nako, yan pa marami po tayong question. Kaya nga 1001 questions yan Nakakailan pa lang tayo, wala pa tayong 200 Tayo 166 wala ito. 167. Ako dami pang tanong niyan, di ba? Yeah. Kaya alam nyo, open your minds. Dito namin ginagawa yung bukawin natin sarili natin. Don't be a gullible people. Don't be gullible people because you have to open your mind, investigate yourself if what was taught to you is actually biblical. Talaga bang nasa Biblia yun? Gugulating kanyang mga ministro dyan sa mga pasigaw-sigaw, pataas-taas ng boses di ba? Pero alam niya ka-earning ka Jeriel or brother Jeriel. Kapag pinupunan natin tayo katulad ngayon, siyempre, pinupunan natin ang iglesia ni Chairman. Galit na galit ang yung mga diehard na supporters ni Chairman. Yeah. Galit na galit. Pero sila ito araw-araw sa kanilang pandoktrina ang Iglesia Katolika ay isang 3 leksyon yan. Isang ano tawag niya sa Iglesia Katolika? False church. False church. Tapos ito raw Iglesia Katolika ay pinamumugaran ng mga karimarimarim na mga ibon. Ang mga pari daw ng Iglesia Katolika ay mga bulaang propeta, mga lobong maninila na nakasuot ng kasuotan ng tupa. Ano pa mga sabi nila? Ang kanilang tinataguyod daw ay mga aral ng mga demonyo. Bawal lang mag-asawa. Bawal mag-asawa, bawal kumain ng lamang kati. Ang sabi nila, ang Iglesia Katolika raw may tanda na ikapapahamak, yung tanda ng krus. Ang dami nilang sinasabi rito sa Iglesia Katolika. Ito pa yung sinasabi nila dyan. Bawal mag-asawa. Tapos babasahin nila, ang mga pare bago maordinahan, di ba? Ang mga pare bawal mag-asawa pagkatapos maordinahan. Pinagbawal ang pag-aasawa. Pagka ikay pare, pagkatapos na maordinahan. Yung mga ministro nyo, bago maordinahan, bawal. O di ba bawal, di ba? Pero alam mo, may nakakalusot dyan. Isa na ako, brother. Hindi pa ako ordinado, nakapag-asawa ako. May gumaya. May gumaya sa akin, kaklase ko. Tanggal yung pa sa kanya. Hindi yun nga ang nakapagtataka Bakit dito mismo nakasulat ang kanilang pagpuna sa Iglesia Katolika talaga namang pati protestante, Brad. Pati protestante, sabi nila. Ano yung sabi sa protestante? Ang pinupunan naman nila, kahit daw gumagawa ng mabuti ang mga nasa Iglesia Protestante,
Kasi hindi nila wala silang makitang ibang pwedeng ipang-usig sa protestante, hindi sumasamba sa mga larawan, walang mga pare. Nakita nila yun, no, yung hindi lang paggawa ng mabuti ang importante, kundi yung pagiging kaanib sa iglesia. Yeah. So Kasi wala alam mo, pagka tinignan mo kapatid na Henry, kapatid na Erning, merong religion yan na ganyan eh. Sila lang ang maliligtas eh. Bukod sa kanila, meron. Mhm. Yun yung Muslim. Mhm. Ang Muslim, Sinasabi ba ng mga Muslim yan? oo, sila lang ang tunay na religion. Outside Islam, parurusahan kayo, kaya lahat kayo infidel eh. Sabi Ganun ba? nga, oo, kailangan kayong lipulin. Yan ang pananampalataya ng mga Muslim eh. Oh. Mm. Ganun Ay, din ang pananampalataya ng IN ni chairman. IN Kaya pala pag sa panalangin ng yung iglesia chairman, lipulin mo po sila. Yeah. Utusan pa ang Panginoon Diyos na lipulin yung mga... Tayo yun yung gustong ipalipol eh. Gusto yung ipalipol eh. Yeah. Yun. Pagkasabi, Delikado pala tayo. sabi nga, sabi nga ni Kirk, sabi nga ni Charlie, no? Ni Brother Charlie. I want to call him Brother Charlie because he is really a good person. Makikita mo kung gaano siya kabuting tao. He's really a good person. Pero sa He's mga also a iglesia religious ni chairman, hindi maliligtas yan si Charlie. Yeah, that's the thing. Okay, hinahamon natin yung mga iglesia ni chairman dito sa Amerika. Sige, sabihin nyo yung sinasabi nyo sa TikTok at saka sa YouTube at saka sa Social inyong media. sa social media. Say it. We challenge you. Say it. Say something against Charlie Kirk because he is not a member of your religion. Say it. Sabihin nyo. Sabihin nyo, hindi maliligtas si Charlie. Yeah. Sabihin nyo, even though he is a very, very good person, he will still not be saved come Judgment Day. Ayun. For our English listeners, that religion that we are talking about, they call themselves Iglesia ni Chairman or Iglesia ni Cristo or in English Church of Christ. That came from the Philippines, They believe that if you are not part of their religious organization, you will go to hell. Whether you like it. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter how friendly you are. As long as you are not a member of their religious organization, you will go to hell. Yan ang pananampalataya nila. Now, that's why we are challenging. Friendly challenge to those Iglesia members. Say it. Say that in English that America will hear what you're actually saying. Mm-hmm. And then mention those who died in following 9/11. Those who died in 9/11, majority of them were followers of the Christ. And the 9/10, the one who died yesterday, our brother, we call him brother because he is also a believer of the Christ. Probably he believes differently from the way we do believe. But who is he believing? Kapatid na Erning, kapatid na Henry. Is he believing your chairman? No, he's believing the Christ. Yeah. Okay? He wants to follow the Christ. He believes in the Christ. That's one thing. But the Iglesia will say something stupid enough to upset as many people in the world as they can because of that kind of belief. Mag-imbestiga muna kayo. Huwag kayong salita ng salita. Tapos ipangangaral ninyo yan. You are going to share what you believe. Alam nyo, i-challenge lang natin ng iglesia ni chairman. Kahit isang sentence lang ng isa sa mga apostol na sinabi, kami lang ang maliligtas. Yeah. Meron ba? Kalitang lang ilagay nyo. Oo. Meron? Wala eh. Wala akong alam na ganun eh. Baka na-miss lang natin kaya siguro nga. Ang sabi roon sa Korinto, ligtas kayo. Ang tinutukoy na ligtas doon, yung sumusunod. Hindi yung kasama sa grupo. Yung sumusunod. Kasama ka nga sa grupo, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Ang sinusunod mo naman utos ni chairman. Tagapagligtas ba yan si chairman? Ba? Teka, nabanggit nyo yan, ano? Sabi niya noon, no? Yung mga, yung mga fallen angels, ano? Pinaparaphrase ko lang to, no? Meron ba silang ma-offer na kaligtasan? Baka, kaya pa isa.
Di ba? Iba, Mm. balik natin sa kanila. May offer ka ba, chairman, ng Ikaw, kaligtasan? brother, ikaw ba makapag-o-offer? Oh, hindi ka rin pwedeng mag-o-offer Ikaw eh. Wala nga, kasing sumasagot sa kanya eh. No? panay nga ang Yan ang suot problema. niya, ito panay nga ang suot niya ng nung face mask. Wala Mm. namang COVID. Takot na takot mamatay. Akala ko ba nakahanda ka mamatay para Susungin sa ang lahat ng panganib, ano? o susuungin lahat ng panganib. Doon pa lang hindi magkasya yung face mask sa mukha niya. Puna yun ng iba, hindi ko puna yun. Sinasabi, kino-quote ko lang po yun, no? Na hindi magkasya sa Sabi mukha nga, niya kami po, mahal namin ang lahat ng tao. Ang lahat. pagmamahal, pagmamahal yan eh. Kasi pag hindi ka pinupuna, actually dyan sa inyong iglesia, hindi ka pinupuna eh. So walang nagmamalasakit sa'yo. Mhm. 100% yun. Nobody cares about you. It doesn't matter what you do. You can break the law of God. We're not gonna say something. We're not gonna say anything because we care less of you. We don't care what you do. But as here, we care for everybody. We are telling everybody, hey, that's a wrong thing to do. Right? Mhm. We are telling even those members, that's a wrong thing to do. This is what God wants us to do. Okay, it's not Yeah. what I want you to do, but this is what God wants us No, to do. let us, Brother Jeriel, let us show them Isaiah Amplified. Isaiah 55, this will be the verse that we will lead to them, that they have to seek and return to God, not to an organization. When it comes to salvation, it is not your authority to say that I am saved, you are saved, and we are not. Basahin po Isaiah, natin sa Isaiah 55. 55, sige, 6, 7, sige. and 8. Isaiah 55. Ayun, 55, 6, 7, and 8. amplified. Ayan. Yeah. Ayan, basahin natin. Palakihin natin yan. Ayan. Yan, sa 6 muna. Seek Yahuwah. Ayun. Kasi yung LORD capital, that's the tetragrammaton. Yeah, Seek yeah. Yahuwah while he may be found. Call on him for salvation while he is near. Let the wicked leave behind his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to Yahuwah, and he Yun. will have compassion or mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Sila lang daw ang maliligtas. Sa kanina magbalik loob ang tao. Return to the Lord, not to the organization. At saka Exactly. tuloy natin sa 8, sila lang daw ang maliligtas. Tuloy natin ang basa. Ayan, sa My 8. thoughts are not your thoughts. Ayan. Nor are your ways my ways, declares Yahuwah. Yan ang way nyo. Kailang maliligtas. Hmm. Napaka-eksklusibo ninyo. Sabi ng Diyos, my way is not your way. My thought is not your thought. God is the one who will save us, not chairman. Exactly. Not even the Christ. The Not Christ will even, only be utilized by God to save us. The Savior Himself is yeah, God. is God. Yahuwah. Oh. Yeah, Para tayo iligtas, naglagay siya ng tagapagligtas. tama. Ah, yun Pero lang ang yun. author talaga ng kaligtasan, ang Diyos. Sabi doon sa Oo. unang Timoteo 2:4, ng Diyos ang may ibig na ang lahat ay makaalam ng Ayan, katotohanan. kapatid Erning, yan ang leksyon natin sa Sabado at Linggo. Sapol na sapol. Yeah, anyway, ituturo natin uli yon. Ngayon, bago ho tayo Anyway, tayo magwakas, ay, ano? mm, Bago ho tayo wala. magwakas, ay mananawagan po tayo kay Chairman. Sige, Aha. okay. Chairman, yung ina, magna 90 years old na in 1 or 2 years, baka may sakit siya, baka nga may dementia na siya, hindi natin alam. Pakihanap po naman, at kung kailangan mo ng source kung saan siya makikita, meron tayong email mo lang yung ating dalawang ministry dito na pinost natin yung email address. Kilala mo naman sila, Chairman. Yun Yeah. lang masasabi ko. Sige, Chairman. Alam mo, Chairman. Sige. Ewan ko kung papatawag ka pa sa aking ninong. Di ba? Ninong. Di ba? Sabi nga. Alam mo kasi witness kita sa kasal ko. I will never forget what you have actually done. You're a good person way back then. And probably you're still a good person. I don't know what corrupted your mind in doing such thing. So kami po,
nananawagan sa iyo. Personal na panawagan. Kasi kami po, ni kapatid na Henry at maging si kapatid na Erning, we met your mother. We took care of them, while when they need help. Siguro mga 7 taon o 8 taon for 7 years, the first time they vanished. Kami po ni kapatid na Henry ay siyang tumulong sa mga kapatid mo, sa mga pamangkin mo, at sa iyong ina. Hanapin mo. Nandito lang siya sa Amerika. Yes, kapatid na Henry is very right when he said, matanda na siya eh. Meron ka pang pagkakataon. Kasi alam mo, pagka katulad ko, nawala na mga magulang ko, wala na akong panahon para kausapin pa sila. Pag nawala na sila, mga hindi mo nagawa para sa kanila, maalala mo, why did I not do that for them? Di ba? Baka dating ang panahon, yun ang maaalala mo. Hindi ba mas masarap na kung ikaw naman ang mararatay? Kasi darating ang panahon, whether we like it or not, we are going to depart from this world. And this is my experience, ano po. I saw it sa lola ko. Siguro kilala mo rin ang lola ko, yung taga Manalo. Si Kanayang ang tawag doon. So, I saw her dying on her deathbed. And this is what she was saying. Mamang, Mamang. A dying person, that was the first time I heard, she was calling for her mother. And then my mother did the same thing. She was calling for her mother. Time will come when we are about to depart from this world. We will all probably be calling our mothers because we came from them. Baka dumating na yung panahon na yun, tatawag ka. Baka sana, bago dumating yun, nag-reconcile na kayo. Di ba? Kalimutan niyo, kung ayaw mo ibalik siya sa iglesia, meron kang tungkulin. Matanda na siya, ayusin mo. Alagaan mo. Yan ang aming panawagan. Bilang di umano'y mananampalataya. Di ba? Mananampalataya ka, sumasampalataya ka sa Biblia, sa salita ng Diyos. Then do what God wants. I hope na mapakinggan mo kaming tatlo, kapatid na Ernie. Ayan din ang panawagan natin. Kilala natin ang kapatid na chairman, ano? Babanggitin ko na, kapatid na Eduardo. Kung ito man ay ating tinatalakay, yung mga aral yung ating tinutukoy at doktrinal yung ating pagpunan, no? At sa mga gawain ito na ating ginagawa ay madama nila yung ating malasakit. Kasi yung wag nilang asahan na punahin siya ng katabi niya. Wala, panay tango sa kanya. Tayo, ang ating ginagawang ito, ang sabi nga, expose natin ang mali para makita ang tama. Pag nakita yung tama, yakapin natin yung tama. Di po ba? Ang isang tao, mahalaga lang sa atin minsan pag wala na eh. Mm-hmm. Di ba? Ang nanay natin, napakatindi ng sakripisyo noon. 9 na buwan sa tiyan niya, hirap na hirap, napupuyat. Naku, ngayon pong matanda na. Nung bata tayo, inaalalayan tayo para makalakad. Tayo po'y tinutulungan sa ating pangangailangan, pinapalitan ng diaper. Darating ang panahon na baka yun din ang maranasan natin sa ayaw natin gusto, di ba? Kailangan po, hanggat buhay pa ang inyong ina, ay inyong hanapin naman. Pag-ukulan nyo ng panahon, kung sinasabi nyo sa mga ministro at manggagawa, pagdating nyo sa mga lokal ninyo, pakisabi sa mga kapatid na kumusta silang lahat at mahal na mahal ko sila. Sana po masabi niyo po yun ng totoo galing sa puso ninyo. I-apply po ninyo muna yun sa kadugo nyo, sa nanay nyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga pamangkin po ninyo. Ito'y panawagan po bilang mga magkakilala tayo dati. Na ngayon nga po ay nagkaiba-iba na lang tayo ng daan. Pero yan po ay damdamin namin. 3 ng Ka-Henry ng Ka-Jeriel. Hindi namin kayo kaaway, doktrina ang pag-usapan natin. Ang aming panawagang ito po ay bilang kaibigan po ninyo kung itinuturing pa rin ninyo kaming kaibigan. Di po ba? Pero kayo para sa amin, mahal pa rin namin kayo, pinupunang mali para maitama. Hanggat may pagkakataon, sabi sa aklat ng Isaias, return to God. Magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. O bueno, kapatid na Jeriel, Ka-Henry, tayo po muna yung mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang gumagamit ng mga bibig para ituro at pag-aralan ng iyong mga kalooban na nakasulat sa Biblia.
Marami pong iba't ibang interpretasyon sa iyong mga salita. Pero hindi po namin kailanpaman patutunayan na kami yung tama, na ang ibang mga mangangaral ay mali, o sino sa amin ang tama. Ang amin pong hinahanap ano ang tama? Anong gusto mo, Ama, na matutunan ng mga tao? Kaya ayaw mo na makikinig lang kami. Ang gusto mo, magbasa kami. Ang gusto mo ay siya sa atin naming mabuti ang iyong mga kalooban para ito ay maging malinaw sa aming lahat kung ano ang dapat naming sundin. Ama, tulungan mo kami na patuloy kaming maging kasangkapan upang ang mga tao'y patuloy na magsuri. Tignan nila kung ang aming binabasa sa kanila, yun nga ang nais mong makarating. Sapagkat gusto mo na ang lahat ng tao bukas ang isipan pagdating po sa iyong mga katotohanan. Masampalataya kami, Ama, na pagpapalain mo kaming lahat, ang aming mga kababayan, ang lahat ng mga nilalang mong tao. Sana po'y matigil na yung pagsasakitan. Maaari po naman kaming magpalitan ng kuro-kuro, magpalitan ng pananampalataya, pero hindi kailangang magsakitan o kaya ay magbantaan. Higit sa lahat yung kumitil ng buhay ng iba. Sumasampalataya kami, Ama, na ikaw ang aming patnubay sa aming mga paglalakbay. At patuloy mo kaming lilikhaan ng pusong mapagmahal sa kapwa at higit sa lahat, mapagmahal sa iyo't masunuri sa iyong kalooban. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Bueno, Ka Henry, Ka Jeriel, hanggang sa Ay, muli po. Good night. ay po.